Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 4 verses 31 to 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, malalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. From bitter to a better person. At alam niyo po tayong mga Christian, isa po sa panalangin natin tuwing lilipat po yung taon ay yung panalangin din po ni St. Paul sa Philippians chapter 3 verse 13. Sabi niya, "One thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead." So gusto nating mag-move on. Ano po? Kaya lang kadalasan po may mga sugat ang nakaraan. Ano po? At yung mga ginawa sa atin ng ibang tao, kadalasan po yan ay excess baggage, na pinahihirapan po tayo dahil sa nasaktan tayo, nahihirapan tayong magpasalamat sa Diyos at higit sa lahat magpatawad, Ang sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 12 verse 15 ay ganito sa English Bible po, "See to it that no one misses the grace of God," sabi diyan, "and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many." Kasi alam niyo po, sa Tagalog, kung titignan po ninyo yan, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi pwede nating, maranasan yung hindi tayo ma-bless or ma-miss natin yung grace ng Lord dahil lamang sa sama ng loob. Kaya tamang-tama po yung paalala sa atin dito sa Ephesians chapter 4 verses 31 to 32. Alisin na natin yung lahat ng sama ng loob, puot at galit. Sabi diyan. At alam ko pong hindi madali yun, lalo na kung kayo po yung nasaktan, kayo po yung sinaktan, kayo po yung apektado. Pero kung gusto po ninyong maging better ngayong 2026, kailangan alisin natin itong galit at pot. Sabi nga, get rid of all bitterness. Kaya alam niyo tayong mga Kristiyano, dapat namumuhay tayo na naging nasa biyaya ng Diyos. Hindi yung nami-miss natin yung blessing ng Lord sa buhay natin dahil lamang sa sama ng loob. Ngayon, ang totoong Kristiyano po, siya po'y nagpapatawad at nagre-reach out. Yung po sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So, ang description po diyan, magpatawad tayo, dahil tayo pinatawad din ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya alam niyo po, yung pagpapatawad yan ang mag-aalis sa'yo doon sa dati mong kalagayan. Yung iba nga gumagaling pa sa kanilang mga karamdaman kapag natuto silang magpatawad. Gagaang po ang inyong buhay. Kapag ang inyong puso ay nalinis. At higit sa lahat, magiging instrumento kayo ng pagpapala sa buhay ng ibang tao kung kayo po ay nagpapatawad kasi kinakalagan po ninyo yung taong yon na pinahihirapan din posible ng grudges o sama ng loob. Pangalawa, ang better person po, hindi yan nagre-record ng pagkakamali ng ibang tao. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, "Love does not keep records of wrongs." Kasi tayo, dami nating record o records. Ang haba ng listahan natin ng sama ng loob, ang iba po nabubuhay na sa nakaraan, binabalik-balikan yung listahan na yun. Kapatid, iwanan mo na yun, burahin mo na yung listahan na yun o itapon mo na at magsimula ka ng panibago. At sinasabi ko sa iyo, magugulat ka. Iba yung nagsisimula ka ng maayos sa taon na ito na nalimot mo na yung nakaraan. Pangatlo, alam niyo po, ang better person, mas binavalue niya yung kapayapaan. Higit sa lahat, more than anything else. Sabi nga sa Hebrews chapter 12, verse 14, "Make every effort to live in peace with all men and to be
holy. Sa Tagalog, sikapin ninyong makasundo ang lahat. So, tayo po, papahalagahan natin yung kapayapaan sa ating puso. Ano po? Kasi aanhin mo yung marami kang pera, no? Kung malungkot ka naman dahil maraming taong galit sa iyo o marami kang kagalit, aanhin mo yung magandang bahay, aanhin mo yung iyong mga magagandang ari-arian. Kung walang silbi naman ito sa iyong buhay, kung ikaw ay pinahihirapan pa rin ng sama ng loob. Alam niyo po, yung mga material na bagay, hindi yan pwedeng pantakip sa emptiness na mayroon po sa puso ng tao. Ang tanging makapupuno lamang sa puso ng tao ay yung pong pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan po magsimula tayo ngayong taon na ito na taglay-taglay ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala. Burahin mo nga po ang mga masasamang alaala, lalo na yung mga galit, sama ng loob na naipon po sa aming puso at palitan mo ito ng mga masasayang alaala. Punuin mo kami ng pag-ibig, pagpapatawad, pag-unawa, Panginoon. Nang sa ganon, sa taong ito, kami ay maging isang better person at maging blessing kami sa buhay ng maraming tao. Salamat, Panginoong Jesus. Kami pinatawad mo at salamat din tinuruan mo kami magpatawad sa iba. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.